pagod. Nung Lunes po, tayo naghain nga ng petition for habeas corpus at certiorari para dun sa anchors ng SMNI na si Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric. Ito po ay paglabag sa SOTO law dahil pinipilit nga po si Ka-Eric na sabihin ng kanyang source na talaga nakasaad po sa batas na hindi mo po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na ipangalanan ng kanilang source dahil kung ganyan, wala na magiging source sa gobyerno. At saka meron pong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction kasi hindi sila binigyan ng kanilang karapatang pantao na marinig bago parusahan. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas pong order na palayain sila. Mantakin nyo. So yun po, natunghayan nyo na po ang aking introduction. At good news guys. Good news. Nakalaya na. Di umano, sabi nga na itong ating butihing attorney, dating spokesperson, attorney Harry Roque. Palakpakan po. Magaling po ito si attorney Harry Roque. So, ang yun nga po, yung kaso nakabinbin pa rin sa yung kanilang hinaing sa Korte Suprema ay naroon pa rin. Hindi pa rin nadidesisyonan. Biglang umaksyon ngayon tong Kongreso na palayain sila due to humanitarian reason, di umano, sabi nila. So, magandang balita ito po. Palakpakan po natin si Attorney Harry Roque. So, yun po. Tunghayan po natin ang buong detalye ng paghahayag ng ating butihing dating spokesperson, Attorney Harry Roque. So, bago po ang lahat, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative. So, simulan na po natin. Magandang balita ito . So, ito na po si Attorney Harry Roque. Palakpakan po natin. Sa inyong lahat. Nako, kamusta naman po ang inyong Monday at Tuesday Ako po'y pagod. Nung Lunes po, tayo naghain nga ng petition for habeas corpus at certiorari para dun sa anchors ng SMNI na si Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric. Ang sinabi natin sa petisyon, mali ang ginawa ng Kongreso sa pagkakakulong dahil yan po ay subsequent punishment, pagpaparusa sa mga sinasabi ng mga mamamahayag na paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Ito po ay paglabag sa SOTO law dahil pinipilit nga po si Ka-Eric na sabihin ng kanyang source na talaga nakasaad po sa batas na hindi mo po pwedeng pilitin ang mga mamamahayag na ipangalanan ng kanilang source dahil kung ganyan, wala na magiging source, no? Matatago na yung mga kabalustugan sa gobyerno. At saka meron pong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction kasi hindi sila binigyan ng kanilang karapatang pantao na marinig bago parusahan. Bago kasi dapat parusahan yan, dapat sinasabihan muna, bago ka mapakulong, sabihin mo sa amin kung bakit hindi ka dapat ma-cite for contempt of Congress, no? At sabihin na dapat ng Kongreso bakit sa tingin nila ay nagsisinungaling ang mga testigo. Tsaka dapat din siyempre ang investigasyon ay isang-ayon sa katungkulan ng Kongreso na bumuo ng batas at hindi naman po ito dapat gamitin para sa witch hunt, no, sa mga nakikitang kalaban, lalong-lalo na ng speaker. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas pong order na palayain sila. Good job. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na binbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman kasi wala nang ibang karapatan na maging mas important po siguro doon sa karapatang mabuhay kung hindi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tingin ko dahil nga doon sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng
Kongreso, mantakin nyo, si Lorraine Badoy, kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisinungaling ka, contempt. Ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka-Eric nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang source. No? Lilinawin ko lang po, no, bilang abogado ni Ka-Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka-Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nanggaling sa kanya ang pangalan na kahit sinong source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng 1 linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na Sotolo, bakit naman niya sasayangin pa yung kanyang pribilehiyo? Pinakulong na siya ng 1 linggo. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petition nila? Abay, 7 araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung 7 araw na pinagkait ng kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging moot and academic na, ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Farmally. Miski na-release na yung mga testigo na di umano ay nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Farmally, nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po, pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng hukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Ito po, ang pinaka-importanting issue dito ay pwede mo bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa Sotolo. So ito po yung isang okasyon para linawin ng Korte Suprema kung sakop ng Sotolo ang Kongreso. At ang tingin ko naman sakop kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Hello! Bakit naman nila i-exempt pa kanilang mga sarili sa batas na sila mismo ang gumawa? Diba? Merong kasabihan na the lawmakers know the law that they're making. Di dapat alam nila na sakop sila ng Sotolo. No? At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating Korte Suprema, baka maulit muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa Sotolo. Pero siyempre, sa akin, dapat i-rule pa rin ng Korte Suprema kasi hindi lang naman po ito habeas corpus. Ang pagkakaiba, kapag habeas corpus lamang ang sinampa mo, talagang ang issue lang dyan is yung pagkakakulong. Pag nakulong, mutin academic na. Pero meron din po silang certiorari. Sinabi nila na merong pag-abuso sa kapangyarihan ang mababang kapulungan. Ano po yan? Yung hindi bigay importansya o bigay acknowledgement doon sa Sotolo na may karapatan na wag magbigay ng source at saka yung pagkakakulong na walang due process. No? So sa tingin ko po ay sana po desisyonan pa rin ng Korte Suprema pagkamat sila po ay nakalaya na. Tsaka dahil nga po hindi na maibabalik yung 7 araw na nakulong sila, dapat man lang merong isang desisyon na nagsasabi na mali ang pagkakakulong nila gaya nung ibinigay nila doon kay Ong, no? Doon sa Farmally na talagang bagamat napakatagal nilang nakulong at talagang too late na hero ng desisyon dahil napalaya na sila at nakulong silang napakatagal, nagkaroon sila ng vindication of rights na tinatawag na mali ang pagkakakulong sa kanila, illegal. Pero ang tanong, ano ba talaga ang target nitong nangyayari sa SMNI? Hindi lang naman fake news ang hinahabol nila kasi kung fake news yan, wala namang fake news. Tanong nga lang yun bawal ba magtanong? Prangkisa. Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa 2 anchors, nagkaroon ng resolution na humihingi sa National Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. Yun. At ngayon lang, merong isang Congressman Gutierrez ata na naghain ng panukalang batas na rini-revoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado. At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Tandaan niyo po ang pagkakaiba ng ABS-CBN at SMNI, ang ABS-CBN paso na ang
prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. At ewan ko kung alam niyo po ha, bagamat panayang banat ng ABS-CBN kay Duterte bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, samantalang ang Kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise. Ang hindi alam ng marami, 5 taon nag-operate ang ABS-CBN na walang prangkisa. Oh, talaga? Hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. 5 taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. Pero siguro naman alam ng mga senador na kapag merong prangkisa at re-revoke mo yan, yan po ay paglabag sa malayang pamamahayag, yan po ay prior restraint, censorship, at subsequent punishment na rin kasi meron naman pong right to property yung may-ari ng franchise. Ganun pala yun. So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa. Hindi po nila magagawa yan eh. Kasi bagamat Kongreso rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi-judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. Bibigyan din ng karapatan na madinig ang SMNI. Kung fake news ang kanilang pagbabasihan, malinaw naman po. Walang fake news. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang Kongreso, bago nagpataw ng parusa ng pagkakakulong, bakit hindi inere yung video ng di umano ay fake news. Dahil makikita nyo, yun po ay tanong, hindi fake news. Hindi po yan statement of fact. Humihingi nga ng clarification kung totoo ba. Ang sabi ng source na 1.8 billion na ang nagastos ng speaker sa kanyang travel expense. So sa tingin ko po, mahina ang basehan na yan. Yung sinasabi nila na nagpalit ng controlling interest, paano magpapalit po yan? Yung controlling interest ni Kibuloy, napakaliit lang, parang 1.8% lamang po. Ang controlling interest, dapat 50+1. At saka, kaya lang po nagbabago yan kasi siyempre sila po ay simbahan. Ang representante ng simbahan, yung pinakamataas na leader ng simbahan, gaya po ni Pope sa Catholic Church. Sa Kingdom po, dati ang pinakamataas ay si Pastor Kibuloy pero meron na po siyang successor. Kaya nagkaroon ng palitan ng representative ownership. Siya po yung representante lamang ng simbahan at simbahan ang may-ari. So bakit nila gustong tanggalin ang prangkisa? Well, obviously, dahil ito pong ginagamit ng mga Duterte bilang medium of communication. Dito po may programa si Presidente Duterte, dating Presidente Duterte, ikan sa masa, kung saan dyan niya talaga tinalo ang Kongreso nung tinanggalan ng pondo ang kanyang anak na si VP Sara. So tingin ko po talaga, gusto nilang supilin ang SMNI kasi, mantakin mo, pinulaan ang presidential insan na si Speaker. Sa kanilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang speaker. Si Maharlika nga, ang tinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente yung Poljakan TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, pasasara niya ang SMNI. Diba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa Presidente. Yeah. Bakit kaya? Pero mga kababayan, tignan ninyo, gumawa na sila ng susunod ng hakbang. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente, magtatangka talaga sila na pagguhin ng ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang Speaker ang susunod na Prime Minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro lalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change matapos ang termino ni PBBM ay Prime Minister na para masiguro na ang susunod ay si Speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na kabanata. Tama. Pero kung sa tingin nilang masusupil nila ang lahat ng pupula sa kanila, nagkakamali po sila. Dahil ang sarili niyang tiyohin, nung panahon ng martial law, tinangka po yan. Pero hindi po sila nagsucceed dahil lalong sinupil ang malalayang pananalita, lalo nagiging malakas ang boses ng mga nagdanais na depensahan ang demokrasya. Yun. Sana po si Speaker at ang kanyang mga tagasunod ay matuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagtatagumpay ang mga nais na maging diktador sa Pilipinas dahil mga Pilipino
nais po natin ang demokrasya. Tama. Tama ba ho ako mali? Tama. Tingnan po natin ang ating mga Very good. texters na buhay ng Maraming Spokes salamat po. Hour. Ito. Pasalamatan naman natin sa ating butihing kagalang-galang Attorney Harry Roque, dating spokesperson. Siya po ang spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakaganda pong balita, guys. So, kung sino po yung mga nananalig at naniniwala kay ating ang mga news anchor na si Ka Eric Celis at itong si Dr. Lorraine Badoy, eto na po, nakalaya na po sila. Nakalaya na po sila sa kanilang piitan doon sa Kongreso. Napakaganda pong balita. Masayang-masaya rin po ako kasi nanalo ang konstitusyon natin. Pero naka-pending pa po yung kanilang reklamo sa Korte Suprema at didinigin pa yon ng ating Korte Suprema at yun inaantay ng ating Attorney Harry Roque. So magandang balita po ito, guys. At yun po, maganda po ang nangyari ngayong araw na to. So maraming salamat Attorney Harry Roque sa pagbigay mo ng serbisyo doon sa dalawang ating anchor. So thank you very much po Attorney Harry Roque. So yun po, guys, ang magandang balita ng sa araw na ito. At maraming salamat po sa nanood at ito po ay courtesy ni Attorney Harry Roque. Maraming salamat Attorney Harry Roque. So hanggang dito na naman po ang ating mamunting video. At lagi sinasabi ni DIY KKB informative. Keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. See you on my next vlog, guys. At ako po ay hindi magkamayaw sa aking galak at saya ngayong gabing ito. Thank you.